Sa balitang abroad, sa nagpapatuloy pa ring tensyon sa Middle East, hindi ang bansang Iran ang pinaulanan ng atake ni US President Donald Trump, kundi ang media. Laman ng kanyang patutsada ang umano'y maling impormasyon na ibinabalita ng mga ito patungkol sa estado at sitwasyon sa Iran. May report si Son Santiago. May ceasefire man o wala, noon pang Pebrero, hindi pinalampas ni United States President Donald Trump na magbulala sa mga maanghang na salita, mapa-interview man o mapa-social media para ipapatid sa Iran ang lakas at puwersa ng Amerika. Miski ang mga kaalyadong bansa ng Amerika na piniling hindi makilahok sa hangarin na muling mabuksan ng Strait of Hormuz ay hindi nakaligtas sa kanyang mga salita. Pati rin ang Santo Papa ay laman din na kanyang mga patutsada. At bukod pa sa mga ito, lulan din na kanyang mga hirit ay ang mga media mismo na ang mga umano'y report ay hindi tama. Ngayong linggo nga, sila ulit ang naging laman ng social media post ng US President. Sa kanyang Truth Social post, partikular at muli na namang binatikos ni Trump ang mga American media dahil umano sa nilalaman na kanilang mga balita. Ayon kay Trump, fake news ang mga ito, lalo na sa mga istoryang sinasabing maayos pa ang katayuang militar ng bansang Iran. At para pabulaanan ng mga sinasabing report, buong pagmamalaki niyang sinabi na wala na natitira sa hukbo ng Tehran, kabilang ang kanilang mga Navy, Air Force at leadership. Pati rin umano ang kanilang ekonomiya ay lugmok na. Kaya patutsada ng US President sa US media, nag-commit sila ng treason o pagtataksil sa bansa. Kasabay din ng panggagatong na sinusulsulan lamang ng mga ito ang kalaban at binibigyan sila ng false hope o pinapaasal lang ang Iran. Wala namang binanggit si Trump kung anong mga news outlet ang kanyang pinaratangan, ngunit inilarawan niya na ang mga tumataliwas sa Amerika ay mga talunan, ingrata at hangal. Matatandaan naman na pati ang ilang Iran officials ay binatikos ang isang US-based outlet na kilala sa pangalan na Axios dahil sa mga ulat ng development sa peace talks ng dalawang panig. Para sa EuroTV News, ako si Son Santiago, sumasaludo sa bawat Pilipino.